Hello mga idol! Gusto ko lang ipaalam na ito na ang huling chapter ng Season 2, madying tapusin nyo ang video para sa iba pang bonus scene. Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Jerry Morato pati kay gold medalist. Shoutout po sa iyo Idol Lowell Ignacio pati kay Shin Ignacio. Shoutout po sa iyo Idol Wilma Jab Adan. Shoutout po sa iyo Idol Kurt Dial Magtatayaw. At shoutout po sa iyo Idol Jepoy Avila. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, kinaumagan pagkatapos ng kaguluhan na nangyari sa Merhem Alliance, makikita natin ang madaming pinsala sa lugar, maraming mga gusali ang nasira dahil sa trahedya na nangyari, habang may bandage ang mga kamay ay napapatakip na lang si Master Honjin ng muka sa magandang sikat ng araw na dumating sa Merhem. Sinabi ni Chancellor Bongnam na ang araw ay hindi kailanman nakadama ng ganitong kagandang pagtanggap, masarap sa pakiramdam ang makita ang ganitong kagandang umaga pagkatapos na matinding sakuna. Ayon naman kay Master Honjin na ang pakiramdam niya ngayon ay nakakadismaya sapagkat wala man lang siyang nagawa, tuluyan siyang nawala ng malay sa pakikipaglaban kay Elder Hyoyo habang si Chancellor Bongnam ay nahihirapan na makipaglaban at dumanas ng maraming pinsala. Sinabi naman ni Chancellor Bongnam na dapat ay magpasalamat pa si Master Honjin sa pagkakahimatay nito sapagkat dahil doon ay buhay pa rin si Master Honjin. Kung nagkataon na alam ni Elder Hyoyo na buhay pa si Master Honjin ay paniguradong hihigupin nito ang buong lakas nito. Nakangiti naman na sinabi ni Master Honjin na ang rason kaya ngayon ay buhay pa rin siya ay sa kadahilanan na pinoprotektahan siya ni Chancellor Bongnam habang nakikipaglaban sila. Ayon naman kay Chancellor Bongnam na kung ano ang sinasabi ni Master Honjin, ang pakikipaglaban sa halimaw na hindi mamatay-matay sa harap niya ay paano pa siya magkakaroon ng oras para iligtas si Master Honjin. Mapang-asar na sinabi ni Chancellor Bongnam na baka ang langit ang tunay na nagligtas kay Master Honjin. Tuluyan ng binuhat palayo ng mga administrador si Chancellor Bongnam palayo papunta sa pagamutan habang wala na lang masabi si Master Honjin sa kakulaitan na sinabi sa kanya ni Chancellor Bongnam, hanggang sa may mapansin siya at mapalingon sa gilid, nakita ni Master Honjin si Yuseong na wala ng malay at buhat-buhat nila Bongde Ala. Kaya agaran ng nilapitan ni Master Honjin sila Yuseong at habang pinagmamasdan ang kondisyon ni Yuseong ay tinanong nito na kung direkta ba talaga itong tinamaan ng bomba. Nagulat naman si Ryohecho sa pagsulpot ni Master Honjin. Habang patuloy na pinagmamasdan ni Master Honjin ang katawan ni Yuseong ay sinabi nito na buti na lang ay mukhang okay naman si Yuseong. Wala din bakas ng anuman sugat na malala sa katawan nito at wala din kahit anong sunog na makikita sa buong bahagi ng katawan nito kahit na direkta itong tinamaan ng bomba. Malungkot naman na sinabi ni Soso na salamat sa fire resistance na kakayahan ni Yuseong kaya walang sunog sa katawan ang natamo ito. Ngunit tiyak na may isang pagsabog na sapat na malakas na kinabitak ng lupa. Sa tingin ko siya ay direktang tinamaan ng pagsabog na iyon. Sinabi naman ni Master Honjin na kung totoong napakaraming bomba na meron sa lugar na iyon tulad ng sinasabi ninyo at ang lahat ng iyon ay sumabog. Hindi lang gusali ng Senado ang dapat na napinsala ng pagsabog kundi pati ang buong Jongjo at pati silang lahat ay diligtas sa malakas na pagsabog. Iginiit naman ni Soso na totoo ang sinabi niya na maraming bomba ang nandoroon na nakita nila. Ang sinabi sa kanya ni Yuseong bago pa siya ilayo ni Jujo na may naisip na paraan ito kung paano ililigtas ang lahat sa maraming bomba. Sigurado siyang may isang bagay na ginawa si Yuseong kaya nagawa nitong iligtas ang lahat sa napakaraming bomba na iyon. Sinabi naman ni Bongde Ala na ito ay ang inventory ni Yuseong. Nagulat at nagtataka naman ang tatlo kung anong inventory ang tinutukoy ni Bongde Ala. Ayon naman kay Bongde Ala na may isang kakayahan si Yuseong na tinatawag ditong inventory kung saan isa itong kakaibang dimensyon na napakalawak at nilalagyan niya ng mga sandata at mga pera nito. Nagawa na niyang makapasok sa inventory ng isang beses at ang lugar na iyon ay malawak at puro kulay puti na espasyo ang makikita. Napaisip naman si Master Honjin na kung ganoon ay nilagay ni Yuseong ang lahat ng bomba sa loob ng inventory nito.
Kung ganoon ang nangyari ay ano naman ang pagsabog na narinig nila, ayon naman kay Bong De-ala na tulad ng sinabi nila Soso na napakarami ng bomba na meron doon na nakita nila, siguro ang bomba na hindi nagawa na ni Yuseong na mailagay sa inventory niya na sumabog ang pagsabog na narinig nila, o kaya naman maaaring tumagas ang isang malakas na shockwave mula sa bomba sa loob ng inventaryo dahil sa sobrang dami at lakas ng mga ito. Sinabi naman ni Master Honjin na nakikita na niya ngayon ang nangyari, ngunit kung may shockwave ng ganon kalaki at kales, hindi dapat ganito ang kalalabasan ng katawan ni Yuseong. Dapat ay mas napinsala ito ng husto, napatahimik na lang si Bong De-ala at wala nang masabi pa. Hinawakan naman ni Master Honjin ang kamay ni Yuseong, at habang pinapakiramdaman ang katawan ni Yuseong ay hindi na lang siya makapaniwala dito. Napapangiti na lang si Master Honjin habang sa isip-isip nito na ang batang si Yuseong ay sobrang bilis ng nilakas nito, nakakatakot ang bilis ng pag-unlad nito, hanggang sa tumalikod na si Master Honjin at naglakad na palayo habang sinasabi na mukhang hindi naman nasa panganib ang kalagayan ni Yuseong, kaya mas maigi na hintayin na lang nila na gumising ito. Samantalang nakita naman ni Master Honjin sila Merem High Lord habang kinakausap ni Merem High Lord si Chancellor Bongnam sa di kalayuan. Napalingon naman si Merem High Lord sa kinaroroonan ni Master Honjin. Kaya napapangiti na lang si Master Honjin at binigyan ng isang thumbs up si Merem High Lord na nagpapakita na okay lang siya pati din si Yuseong at ang mga kasamahan nito, habang ang grupo naman nila Bong De-ala ay tuluyan ng dinadala si Yuseong papunta sa pagamutan. Napapangiti na lang si Merem High Lord at nakahinga na ng mabuti sapagkat naging ligtas ang lahat. Napansin naman ni Chancellor Bongnam si Merem High Lord kaya tinanong niya ito na mukhang masaya ito. Sinang-ayon na naman ito ni Merem High Lord at sinabi nito na masaya siya ngayon, ayon naman kay Chancellor Bongnam na mukhang mas masaya pa ito ngayon kaysa noong naging opisyal na disipulo niya ito. Sobra-sobra ba ang kagalakan na nararamdaman mo ngayon? Sinang-ayon na naman ito ni Merem High Lord. Wala na siyang iba pang ikasasaya pa. Nagpapasalamat siya sa mga batang ito, dahil sa mga ito ay napagtagumpayan niya ang isang bagay na hindi niya magawa-gawa sa matagal ng panahon. Ito na ang umpisa na pagbangon ng Merem at unti-unting pagkawala ng nabubulok sa ahensya ng gobyerno. Ngayon ay umaasa siyang maganda ang magiging hinaharap ng lahat upang makita ang mga batang ito na nagtagumpay at bumuo ng kanilang sariling mga landas. Gaano man naging kalupit ang mundo sa mga ito, lubos na nagagalak siyang masaksihan ang mga ito na mas umunlad pa at maging magandang hinaharap para sa lahat. Mapang-asar naman na sinabi ni Giho na bakit natutulog na naman si Yuseong. Naiinis naman na sinabi ni Soso hindi natutulog lang si Yuseong tulad ng gawain ni Giho. Hindi nito alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan nilang lahat sa pakikipaglaban sa halimaw at demonyo. Napapatawa na lang si Bong De-ala at Ryohecho sa pang-aasar ni Giho, samantalang napapangiti na sinabi ni Chancellor Bongnam na mukhang malapit ng bomb-igat ang pa iyong mga pasanin. Nakangiti na sinang-ayon na naman ito ni Merem High Lord, ngunit hindi siya dapat magreklamo patungkol doon, sapagkat ang batang si Yuseong Dan, dahil dinadala ng batang iyon ang lahat ng bigat na iyon at patuloy na sumulong pa rin para sa mas magandang kinabukasan ng lahat at ng buong Merem. Sa kabilang banda naman ay nakabalik na sila Lord Doko at ang iba pang miyembro ng Demon Slayer. Napansin naman ni Jium Namgang ang pagdating ng mga ito. Napatingin naman si Lord Doko kay Jium Namgang na nasa puwertahan ng bulwagan. Nagbigay galang naman si Jium Namgang sa mga ito. Sinabi naman ni Lord Doko na ito pala ang mandirigma na nanggaling sa Namgang House. Marami na siyang naririnig patungkol sa magandang reputasyon at kahanga-hanga ng mga nagawa nito para sa Merem. Nagpakilala naman si Jium Namgang at sinabi nito ang kanyang pangalan, at habang papasok ng bulwagan ay tinapik-tapik ni Lord Doko sa balikat si Jium Namgang habang sinasabi na nakaranas ng maraming hirap ang mga ito dahil sa mga katulad nilang mga matatanda na hindi nag-isip ng mabuti para sa lahat, hanggang sa tuluyang nang pumasok ang grupo nila Lord Doko sa loob. Mabilis naman na nagbigay galang si Lord Doko kay Merem High Lord. Inulat nito na hindi pa nila nahahanap ang 28 pampublikong kaaway ng Merem na nakatakas pati na rin ang monghe at ang kapitan ng Shadow Hand na si Honamdo.
Gayunpaman, nakakita kami ng ilang bakas sa labas ng kanlurang tarangkahan, naglabas kami ng mga utos na makipag-ugnayan sa aming mga panlabas na miyembro ng Demon Slayer at sinabihan na hanapin ang mga takas na ito, sa isip-isip naman ni Master Honjin habang nakatingin kay Lord Doko na hindi ba na ang taong ito ay nasa panig ng monghe, nagawa ba ng Merem High Lord na baguhin ang isip ng taong ito ng ganoon kabilis at pumanig sa atin. Ibang klase talaga ang Merem High Lord, ito ay hindi kapani-pani walang tao, ayon naman kay Merem High Lord na okay lang iyon, alam naman niyang ginawa ni Lord Doko ang magagawa nito para mahuli ang mga takas lalo na ang monghe, sa tingin din niya na tumakas ang monghe dahil alam nito sa sarili nito na kasuklam-suklam ang ginawang aksyon nito at hindi ito mapapatawad ng mga tao, hindi ito magpapakita muli hanggang sa mananatiling maaalala ito ng lahat, sinabi naman ni Lord Doko na gayon ang sabi-sabi ay mayroon ang Monk of Empty Love ng demonyong katawan, kung totoo yan, ang mga kahihinatnan ay maaaring maging kakilakilabot, pinaliwanag naman ni Merem High Lord na ang simpleng pagtanggap ng mga demonyong sining ay hindi nangangahulugan na ang isa ay magkakaroon ng isang demonyong katawan, sa pamamagitan ng logic na iyon, lahat ng tao sa Grand Academy ng Demonic Cult ay magkakaroon ng demonyong pangangatawan kung ganoon. Pero syempre, ang isang master at makapangyarihan at tusong tulad ng Monk of Empty Love na nananatili na buhay pa rin at hindi alam kung saan pumunta, tiyak na maaaring maging banta ito sa hinaharap, ayon naman kay Lord Doko kung ganoon ay talagang nasa panganib pa rin silang lahat at ang buong Merem, lalo na ang Merem High Lord. Sinabi naman ni Merem High Lord na hanggat nananatili sa tabi ko si Lord Doko para protektahan ako, wala akong dapat ikatakot hindi ba tama? Magiging mas abala ka mula ngayon dahil dapat tayong maghanda para sa isang bagong mundo ng magkasama Lord Doko. Sa paglipas ng panahon, ang iba't ibang tsismis tungkol sa malaking pag-aalsa ng pampublikong kaaway ay nawala na, at ang Jeongju ng Merem Alliance ay unti-unting naging matatag tulad ng dati. Nanambalik ang sigla nito bilang sentro ng martial world. Maraming tao na naghahangad na ay komisyon ang Merem Alliance ay bumisita muli sa Jeongju. Sa kabaligtaran, ang konseho ng mga elders na matagal nang nagkakagulo, sa pamamagitan ng Mayor Yang Boto, nagkaroon ng bagong tinanghal na leader ng mga senado na humahawak sa lahat ng elder ng alyansa. At ang taon ito ay walang iba kundi ang elder na nanggaling sa Namgong House, at habang papalakad papunta sa upuan ng leader ng senado, matatag na sinabi ni Elder Namgong na umaasa siyang makatrabaho ang lahat ng elder para sa magandang hinaharap ng Merem Alliance. Hindi na din napigilan ang mga kilos ng bumalik na pinuno ng alyansa ng Merem, upang ipahayag ang patuloy na paglakas ng alyansa ng Merem. Nagpadala ito ng mga sugo sa parehong magulong Paxayan at sa Demonic Cult, at hindi nagtagal, binisita niya ang bawat makapangyarihan upang personal na ipaliwanag ang kanyang ambisyon para sa Merem Federation at hikayatin ang mga ito na lumahok sa paligsahan. Magalang na winelcome ni Gyeonghwa Bukli si Merem High Lord at Chancellor Bongnam sa palasyo ng First House of Chaos, ang isipin na ang mismong Merem High Lord ang pumunta dito para bisitahin sila ng personal. Mukhang ito ay pagpapakita ng magandang ugnayan para sa legal na Paxayan at sa magulong Paxayan, sinang-ayon na naman ito ni Merem High Lord. Ayon pa dito na ang kapayapaan sa pagitan ng mga Paxayan ay magdudulot ng katahimikan sa Central Plains, subalit ayon naman kay Gyeonghwa Bukli na naiintindihan nila ang gustong iparating ng Merem High Lord, ngunit ang kanilang First House of Chaos ay hindi sasali sa tournament na kung tawagin ay Tae Samdaejeon o ang Merem Federation. Wala pa silang hinihirang na bagong pinuno ng First House of Chaos. Kung mapapansin ng mga ito, bigla naman dumating si Gyeonghwa Bukli at sinabi nito na bakit naman hindi sila sasali sa tournament. Para sa kanya ay mukhang nakakatuwa ang paligsahan na iyon. Napalingon naman si Merem High Lord at Chancellor Bongnam sa likod sa biglaang pagdating ni Gyeonghwa. Naiinis naman na sinabi ni Gyeonghwa na kung ano ang mga pinagsasabi ni Gyeonghwa, bigla-bigla na lang ito magpapakita at gagawa ng hindi magandang bagay. Wala rin itong karapatan na makisali sa usapan dito sapagkat hindi ito nararapat. Sa isip-isip naman ni Merem High Lord habang nakatingin kay Gyeonghwa na ito ang isa sa mga nagtataglay na Prime Evil Incarnate, ang Demonic Flame.
Nakangiti naman na sinabi ni Gyongho na ang tournament na Taesam Daejeon ay isang perpektong oportunidad para mapagdesisyonan kung sino ang susunod na hahalili at magiging pinuno ng First House of Chaos. Ano ba ang problema para sumali sa tournament na ito? Kung natatakot ba si Gyonghwa para pakita sa mundo kung ano ang meron ito na kakayahan, nanginginig naman sa galit si Gyonghwa sa mga pinagsasabi ni Gyeonghon, ayon naman kay Gyeongjam Bukli na paano ni Gyeonghon na pagsasalitaan ng ganyang kabastos ang kapatid nito, hindi man lang ito nagbibigay galang sa nakatatanda nitong kapatid. Pumagitna na si Merem Hylord para mapawala ang tensyon sa paligid at sinabi nito na bilang first time na gaganapin ang tournament na ito, wala naman sa intensyon niya ang madaliin ang lahat, plano niyang dahan-dahanin ang lahat para ang lahat ay makasali sa tournament. Nakangiti naman na sinabi ni Gyeonghon kay Merem Hylord na sasali siya sa tournament, kaya magpadala na lang ito ng liham sa kanya kung kailan ang eksaktong araw ng tournament, at saka may isang kondisyon din pala siya na nais na iparating kay Hylord para sa parating na tournament. Gusto niyang sumali din si Yoseong-dan dito dahil gusto niya itong makalaban sa tournament. Hanggang sa natapos na ang pagbisita nila Merem Hylord sa mansyon ng First House of Chaos, napapabuntong hininga na lang si Chancellor Bongnam habang sinasabi na kung mapapaunlad natin ang interes ng publiko at ipagpalit sa pamumuno, tulad ng tournament na Taesam Daejeon, ang tunggalian sa pagitan ng legal na pakseyen at magulong pakseyen ay tiyak na mababawasan. Gayunpaman, kung mayroong kahit isang tao na may maitim na intensyon sa likod ng nakangiting mukha na iyon, ang tournament ay hindi magiging isang lugar ng palitan. Ngunit isang bagong larangan ng digmaan, sinang-ayon na naman ito ni Merem Hylord. Alam niya na masyadong delikado ang ninanais nila subalit gagawin niya ang lahat para magtagumpay ang tournament na ito na mapayapa. Hindi ba nagtrabaho sila ng husto hanggang ngayon para lamang sa mga sandaling tulad nito? May kasabihan nga na ang tao ay nagmumungkahi, at ang Diyos ang nagtatapon. Sa ngayon, wala sa legal na pakseyen, magulong pakseyen o kaya sa demonic cult ang mas higit na malakas kaysa sa iba. Ang tatlong pakseyen na ito ay magkakaparehas lang ng lakas at di nalalayo sa isa't isa. Kaya napaka-imposible na maalis ang isang panig ng basta-basta lang. Ang demonic cult, na akala natin lahat na nawasak na ay nagbabalik at nagpapaunlad pa sa susunod na henerasyon sa pamamagitan ng pagtatatag sa isang Grand Academy. Sa ganitong sitwasyon, lahat ng tao ay magdudusa ulit kung mangyayari na naman ang madugong digmaan at paulit-ulit na lang na mangyayari ito ng walang katapusan. Para sa kanya na isa lang ang natitirang paraan para matapos ang madugong digmaan na ito, at ito ay ang pagkakaisa at magkakasamang mabuhay sa mundong ito maging sino o saan man na pakseyen ang isa na nabibilang, para sa layunin na iyon na pagkakaisa at sama-samang mabuhay sa iisang mundo. Kailangan natin ng maraming pagkakataon para sa palitan at pagkakasundo tulad ng tournament hanggat maaari upang unti-unti maintindihan ang isa't isa, at ang lahat ay mag-uumpisa dito ang ating layunin na Merem Federation, ang tournament na Taesam Daejeon. Ang tournament na ito ang magbubukas ng pinto para sa lahat para sa mas mapayapang mundo mula ngayon at sa hinaharap pa ng Merem. Hello sa lahat ng nakikinig at bumabasa at nagmamahal sa manhwa na Infinite Leveling in Merem. Ako ang lumikha ng manhwa na ito. Ang pangalan ko ay si Kim Jinwoo at ito ang huling chapter ng Season 2 Nanograms kwento ni Yoseong-dan. Ang Season 3 ay patungkol sa tournament na kung tawagin ay Taesam Daejeon tulad ng nilahad ng Merem Hylord. Ang pag-level up ni Yoseong-dan ay hindi pa nagtatapos dito. Magkita-kita tayo sa Season 3. May mga bonus scene pa na kasunod dito bago matapos ang Season 2. Isang malayong nayon sa isang lugar sa kanlurang rehiyon, nagkakagulo ang mga taon dito. Tinanong ng isang lalaki kung ano ang patungkol dito. Ayon naman sa isa na kung titignan ay isa itong pagbabanta. Sinabi naman ng matandang lalaki na isipin mo na ang mga demonyong kultong bastardo na ito, tulad ng dati nilang mga pakulo. Ayon naman sa isa na kung sa tingin ba nito na pakulo lamang ito ng demonic cult, ayon sa nakasulat dito na may nakasaad na ang makalangit na demonyo, ito ang pangalan ng kinakatakutan ng lahat matagal ng panahon. Sinabi naman ng isa na kung totoo ang mga nakasaad dito ay nasa malubhang panganib silang lahat, hindi ba? Kaya magmadali silang sabihan ang Merem Hylord at pumunta sa Jongjo. Ayon naman sa isa na wag ito masyadong magmadali, sinasabi ko sa inyo na isa lamang itong pakulo at hindi totoo.
Ayon naman sa isa na mas maigi na ipaalam ito sa High Lord para mas sigurado, makikita natin ang isang babala na nanggaling sa demonic cult, isuko ang sinuman ng walang pagbubukod, ang sumunod na buo sa kalooban ng makalangit na demonyo ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at magpainit sa ningning. Gayunpaman, ang mga lumalaban, kahit sino pa man, ay hindi makakatakas sa paglipol ng makalangit na demonyo.